Isang magandang buhay mga ka-Feel Watcher. Ako si Binibining Marinela Alvarez at narito ako upang maghatid ng isang makabuluhan at madamdamin na kwento na tiyak kong susubok sa inyong mga bokabularyo. Bago tayo tuluyang dumako sa maikling kwentong ating tatalakayin, nais ko muna kayong tanungin. Una, naranasan mo na bang mapagbintangan sa isang bagay na hindi mo naman ginawa? Ikalawa, kung naranasan mo na, ano ang iyong naramdaman? Ikatlo, paano mo naman ito hinarap? Ikaapat, sa ating lipunang ginagalawan, masasabi mo pa bang nakakamtan pa ng lahat ang hustisyang kanilang hinahangad? Kung hindi, bakit kaya? At panghuli, subukang iungnay ang iyong naranasan sa kasalukuyang sitwasyon ng ating lipunan. Paano kaya ito maaaring magbigay ng aral sa mga tao sa panahon ngayon? Mahusay, maganda ang inyong mga naging kasagutan. Ngayon naman, bigyang kahulugan naman natin ang mga bokabularyong nakapaloob sa akdang ating tatalakayin. Ngayon naman, isa-isahin natin ang mga nabanggit na bokabularyo sa kwento na kailangan natin bigyan ng linaw. Una na riyan ang salitang sisidlan na ang ibig sabihin ay lalagyan o lagayan. Ang salitang kalupi na ang ibig sabihin ay pitaka. Ang salitang panggitnang pasilyo na ang kahulugan ay gitna ng daan. Ang salitang magpahalili na ang ibig sabihin ay magpalit. At ang salitang humahagibis na ang ibig sabihin ay mabilis. Ihanda ang inyong mga tenga at buksan ang isip at mga mata sa aking tatalakaying kwento na pinamagatang Ang Kalupi ni Benjamin Pascual. Umagang-umaga pa lamang ay masayang-masaya na si Aling Marta. Magtatapos na kasi ang anak na dalaga sa pag-aaral. Bit-bit ang kanyang sisidlan, siya ay nagtungo sa pamilihan upang bumili ng uulamin sa pananghalian at garbanzos para sa kanyang dalagang anak. Linggo ng umaga, siksikan na ang palengke. Maririnig ang ingay ng mga nagtitinda at mamimili. Nang dumating si Aling Marta sa panggitnang pasilyo, ay may nagmamadaling batang lalaki na nakabangga sa kanya. Ang batang lalaki ay nagngangalang Andres Reyes. Ito ay mukhang mahirap at makikita ito sa kanyang kasuotan. Si Aling Marta ay nagalit kahit humingi na ng tawad ang batang lalaki. Pagkatapos ng pangyayari, siya ay tumungo sa tindahan ni Aling Godyang. Noong siya ay magbabayad na, napansin niyang nawawala ang kanyang kalupi. Agad niyang hinanap ang batang lalaki. Ito ang pinanghihinalaan niyang nagnakaw ng kanyang kalupi. Nakita niya ang batang lalaki sa karatig na istasyon ng pulis. Agad siyang lumapit at hinatak ang bata sa leeg. Itinanggi ng bata ang akusasyon. Sila'y napalibutan na ng mga tao dahil sa kaguluhan. Dahil dito, isang pulis ang lumapit. Siya'y nagtanong ng mga impormasyon sa batang lalaki at pagkatapos ay nagtungo sila sa harap ng istasyon. Pinaghintay sila ng pulis dahil siya ay tatawag lamang upang magpahalili. Iniisip ni Aling Marta ang kanyang pamilya at ang magiging reaksyon ng kanyang asawa kapag nalaman nito na nawalan siya ng pera. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Siya'y napuno ng galit at puot. Dahil dito, nagawang saktan ni Aling Marta ang batang lalaki. Gusto lamang makalaya ng batang lalaki sa mahigpit na pagkakahawak ni Aling Marta. Kinagat niya ang kamay ni Aling Marta at tumakbo palayo sa kanya. Pumunta siya tungo sa isang malawak na daan
at biglang may humahagibis na sasakyang bumangga sa kanya. Hindi makapaniwala si Aling Marta sa nangyari. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang anak at tinawag nito ang kanyang ama. Sinabi nilang naiwan ni Aling Marta ang kanyang pitaka dahil kinuha ito ng kanyang asawa upang bumili ng tabako. Hindi makapaniwala si Aling Marta sa takbo ng mga pangyayari, kaya nawalan siya ng malay. Tunay nga namang nakakaantig ang kwentong ating tinalakay at talaga namang kinurot ang ating puso sa sinapit at kalunos-lunos na pinagdaanan ni Andres Reyes. At upang masigit nating maunawaan ang kwento, alamin natin ang mga karakter o tauhan sa kwentong ating tinalakay. Unang-unang rayan si Aling Marta. Siya ang babaeng nawalan ng kalupi sa ating kwentong tinalakay. Pangalawa, si Andres Reyes. Siya ang batang hindi sinadyang binangga si Aling Marta at pinagbintangan na siya ang nagnakaw ng kalupi. Mga pulis, ang mga humuli at nag-imbestiga sa hinalaang pagnakaw ni Andres sa kalupi ni Aling Marta. Si Aling Gojang, isang tindera na inutangan ni Aling Marta para sa pambili ng panghanda. Asawa ni Aling Marta, isa rin sa nagsusumika para sa kanilang pamilya, mahilig sa yosi at ang talagang kumuha ng kalupi ni Aling Marta nang walang paalam. At ang anak ni Aling Marta, siya ang magtatapos na anak ni Aling Marta sa kwentong ating tinalakay. Bago matapos ang talakayan natin ngayon, nais ko munang iwan sa inyo ang aral na nais ibigay ng kwentong ating tinalakay. At ito ay ang huwag dapat tayong padalos-dalos sa panghusga ng ating kapwa, lalong-lalo na kung ito ay ibabase natin sa itsura at kalagayan o estado nito sa buhay. Maling-mali rin ang manghusga ng kapwa, lalo na kung ito ay hindi mo pakilala. Kung kaya't mag-ingat sa mga binibitawan na salita at lalong-lalo na mag-iingat sa pambibintang. Ngayong natapos na natin ang kwentong Ang Kalupi, kumuha ng kapirasong papel at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang bilang, sino ang batang napagbintangan at nahusgahan? A. Andre, B. Andres, C. Mark. Para sa ikalawang bilang, bakit nagalit si Aling Marta? A. Dahil napansin niya na nawala ang kanyang kalupi. B. Dahil nabunggo siya ng batang tumatakbo. C. Dahil nawala ang kanyang cellphone. Para sa ikatlong bilang, sino ang may akda ng kwentong Ang Kalupi? A. Benji P. Pascual, B. Benjamin S. Pascual, o C. Benjamin P. Pascual. Para sa ikaapat na bilang, sa iyong palagay, mali ba si Aling Marta? A. Hindi. Dahil normal lang naman na ganon ang naging reaksyon niya dahil nawala ang isang bagay na mahalaga sa kanya. B. Hindi. Dahil kahit sa ngayon, hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo sapagkat sa panahon ngayon ay maraming mga bata na ang gumagawa ng ganoong bagay sa mga kalsada. O C. Oo, dahil walang sino man ang may karapatan na manghusga sa kapwa. O D. Oo, dahil sa pagbibintang niya ay may buhay na nawala at nasayang. Para sa ikalimang bilang, kung ikaw ay may karapatang humusga, hahatulan mo ba si Marta na makulong? A. Oo, dahil sa kanya ay may buhay na nawala. B. Oo, dahil hindi lang dahil sa namatay si Andres, kundi dahil na rin sa maling paratang niya at paninirang puri niya rito. C. Hindi. Dahil aksidente ang nangyari, hindi naman alam ni Aling Marta na naiwan niya ang kanyang kalupi at nagsisi naman ito dahil sa nangyari kay Andres. D. Hindi. Dahil hindi naman si Aling Marta ang nakasagasa kay Andres. Upang maiwasto ang inyong mga kasagutan,
Narito ang mga sagot sa bawat bilang. Mahusay, marami ang nakakuha ng mataas na marka. Talaga namang nakinig ang lahat sa akdang ating tinalakay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana'y maroon kayong natutunan sa ating tinalakay at naway nag-iwan ito sa inyo ng isang maganda at makabuluhang aral. Muli ako si Binibining Marinela Alvarez. Hanggang sa susunod na talakayin mga ka-Phil Watcher, paalam!